ang pagdiriwang ng birthday ng I Wonder, kaya bibiyahe tayo doon sa dinadagsa ng mga Pinoy. Dahil malapit lang, affordable ang gastos. Siyempre, vegetarian traveler si Juan. Ang ating destinasyon, ang itinuturing na Asia's World City. Ayun na! Whoa! We are inside of Wow! Let's go back, let's go back. Mula po dito sa Hong Kong, happy 14th anniversary, I Wonder! Ang pakay natin sa Hong Kong, hindi lang maglakwatsa, only shopping at theme park adventure. Dahil ang hashtag travel goals natin for today's video, mga pasyalan at food trip experience na nasa bucket list ni Juan. Awat muna sa ingay ng sentro ng syudad. Dahil sa Hong Kong, pwede rin mag-beach at mag-island hopping. Wala po ako sa Pilipinas. Ako po ay nandito sa Hong Kong. Fine sun din siya, ha? Mga pagkaing panalo sa panlasa ni Juan, atak! Si Empoy nga napa-breakdance pa habang nagpo-food trip. Are you ready? Party yarn? Mag-cruise with a view, sakay ng makasaysayang junk boat. Captain! Let's G sa mga tourist spot na hindi lang pang IG story. What the meaning of PR? Yung PR, ano siya, permanent resident. Akala ko PR. perfect relationship. Wow! Pang core memory rin ng buong family. At alam niyo ba, pwede rin palang mag-educational tour sa Hong Kong sa lugar na pinaglagyan ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Wanted na po si Dr. Rizal ng mga Espanyol. So, sila na yung pumunta rito. May bakas ng ating kasaysayan sa Hong Kong. Sa ikalabing-4 na anibersaryo po ng I Wonder, lilibutin pa ho natin ang ibang lugar dito sa Hong Kong sa pakikipagtulungan ng Hong Kong Tourism Board. Kaya ready na ba kayo mga ka-Wonder? Let's go! I wonder, bakit nga ba hilig dayuhin ni Juan ang Hong Kong? Ang Hong Kong, isang special administrative region ng China. Matapos ang mahigit 100 at 50 taong pagiging British colony, ibinalik ito sa China noong 1997. May sariling pamahalaan, sariling batas at sariling pera. 2 oras lang ang layo sa Pilipinas, no visa required. Kaya nga noong nakaraang taon, mahigit 1 milyong Pinoy ang bumisita rito ayon sa Hong Kong Tourism Board. Turista rin kayo, mga turista. Saan sa Cavite? Magkakababayan pa kami. Break muna sa shopping. First stop ng ating Sponty Hong Kong trip, island hopping. Ang Sai Kung District, kilalang back garden of Hong Kong. Paano ba naman kasi? Saan man lumingon dito, mga isla at karagatan at malaparaisong dalampasigan. Isa pa sa ipineflex nila rito, mga nakamamanghang rock formation na nagmula sa pagsabog ng bulkan noon. The volcano is surrounding us. We are inside the volcano. Wow! Let's go back, let's go back. Yeah, we are safe. We are safe. We are safe. Safe. Nothing to worry. So all this area we call it caldera. Caldera. Oh, we have caldera in the Philippines. Yeah, we cook the rice. Sa island tour daw na ito, 5 isla na ang mabibisita.
Una riyan ang Sharp Island, kung saan main attraction ang makipot na tombolo o sandbar na ito, na pwedeng baybayin papunta sa isa pang isla. Next stop ang Gin Island, na pwede rin daw i-hike ng mga turista. Mapupuntahan din ang Bluff Island, Popinchao, High Island at ang Basalt Island, kung saan dinarayo ang Guandao Cave na may sea arc na may taas na 45 metro. Pinakamataas sa buong Hong Kong. Some people would like to swimming, dive, but a bit dangerous. Dangerous. Yeah. This area, we are recognized by the UNESCO. Para kumpleto ang White Sand Beach Experience, isama sa itinerary ang Half Moon Bay. Perfect sa mga beach lover out there. Medyo umampun lang, pero maganda rin yung kanilang dagat. Fine sand din siya, ha? Fine sand din. Swimming! Dahil nasa beach na rin lang tayo ng Hong Kong, tuloy-tuloy na mag-seafood trip sa Sai Kung. Nakilala ring fishing village. Naglalakihan ng mga seafood. Isa sa bumibidang seafood restaurant dito, ang Chun Ki Seafood Restaurant na mayroon lang namang Michelin Guide recommendation. Ang atake rito, very Pinoy na dampa style paluto. Ikaw mismo ang mamimili sa tangke ng seafood na gustong ipaluto. Hi! Hello! Hi! Only seafood nga rito, bukod sa paborito kong alupihang dagat, Wow! Alive and kicking! This one. This one is... Yes! Ito, lumalaban pa sa buhay. Wala ka ng pag-asa. Ay! Ayan, mahirap ding hulihin, ha? meron ding iba't ibang klase ng clams o halaan, mga isda, abalone, at naglalakihang lobster. From Australia? Australian speaking? We ordered a lot, so can you cook it in 1 minute? Yes. We're very hungry. Huwag na nating patagalin to, Empoy. Paluto na po. Ito ang abalone. Abalon. Yan nga yun. Laki ng laman. Tamis ng laman. Good. Razor clap. Sarap. Kung pupunta kayo sa kung kailangan ito ay must do. Kasama sa ano nyo ito nagagawin after. Anyway, pag nag-island hopping naman kayo, pag baba nyo, andito na rin Makikita na siya eh. nila. So dapat pupuntahan nyo talaga to para makapamili kayo dahil mabubusog ang mata nyo, mabubusog ang tiyan nyo sa dami ng kanilang Seafood. seafood. Talaga, anong tawag doon? First class. First class. Sa Hong Kong, good food plus wild moves ang masasarap na pagkain may kapartner na sayawan. Welcome sa Chung Pu Kitchen. Kilala ang kanilang Cantonese-style food, tulad ng shrimp pot with vermicelli, stir-fry garlic beef bites, and more. Pero ang isang binabalik-balikan ng mga suki, ang all-around party guy owner at manager na si Robbie Chung. Kaya ang goal ng kanyang restaurant, hindi lang busugin kundi aliwin ang mga customer for a complete dining experience. At eto na nga, habang waiting sa pagkain, hindi pinalampas ni Robbie ang aming table. Hindi ka lang paghahainan.
susubuan ka pa. Masarap yung pagkain, masarap. At may kasama pang dance moves. Mami Su, itatayo ko ang bandila ni Juan sa sayawa. Grabing experience talaga to. Very Pinoy feels talaga. Masasarap na pagkain at good vibes for everyone. Kapag busog na sa food trip, ang next goal ni Juan, picture-picture naman. Lalo na sa Hong Kong, kung saan ang bawat sulok IG-worthy. Sa dami kasi ng magagandang tanawin dito, tiyak mapapaselfie ka talaga. Uy, maganda mag-picture dito ah. Favorite kaya nating mga Pinoy yan. Tulad na lang ng Tsim Sha Tsui Clock Tower na madalas aurahan ng mga turista. Makapag-selfie nga. Ba yan? Ang pangit ng angle ko. Ay, nako. Panga. Excuse me, do you need some help? Do you need some help to take photos? Can you take photo me? Yeah, I'll take a picture of you with my camera. Buti na lang, may someone to the rescue. Pak, is this really me? Salamat na lang kay kuya na nagpicture sa akin. Nice, nice. Sir, kumusta? Okay naman. Matagal na kayo dito? Mga ano na kami. Ako 8 years. 8 years? Tapos yung asawa ko, Hello, madam. 2 years. Yeah. Hong Kong siya, Hong Kong. Pinoy. Pinoy ka rin? Yes. Yeah. Wow! Pinoy din! Nakakapag-Tagalog. Meet Ace, 8 taon ng architect/photographer dito sa Hong Kong. Sa papitik-pitik ng kamera, nakilala ni Ace ang Chinoy photographer na si Deb. Nag-click, na-develop, at nauwi sa kasalan. Filipino kami, tapos naging PR dito. Sa Philippines kami pinanganak. What the meaning of PR? Yung PR, ano siya, permanent resident. ang Akala ko PR. perfect relationship. Wow! Ang hilig ni Ace sa architecture at photography, suwak daw rito sa Hong Kong. Itong lugar na to, Tsim Sha Tsui District. Kim Shap Chui? Tsim Sha Tsui. Ito yung isa sa sikat na lugar dito, pang picture din. Okay. 5-star hotel siya. 5-star hotel. Year 1928 siya ginawa. Ito, mismo? Sobrang tagal na niyan, mga mag 100 years na. Aba siyempre, hindi ako papahuli sa picturean mga ka-wonder. Ang iba pang araw na paboritong photo spot ni Ace at Deb, Star Ferry na higit 100 taon nang naglalayag, at ang Victoria Harbor kung saan tanaw ang napakagandang skyline ng Hong Kong. Wow! Wow! Nice shot. Personally, ako natutuwa ko sa inyo kasi yung hobby nyo, gusto niya na ginagawa nyo tapos kumikita pa kayo, di ba? Good luck sa Hong Kong ang travel nyo lagi at sa mga pananatili nyo dito and always take care. God bless sa inyo. Sa unang tingin, aakalain mga pirata ang sakay ng lumang bangkang ito. Pero, hep mga ka-wonder, hindi ito barko nila Captain Hook kundi isang makasaysayang bangka sa Hong Kong. Wow! Amazing vote!
Welcome aboard mga ka-wonder! Halos mag-iisang dekada nang naglalayag ang Aqua Luna. Pagsakay ko pa lang, para na ako naka-time travel pabalik sa makalumang paraan ng paglalayag ng mga Tsino. Ang bangka kasi idinisenyo ng isang 80 anyos na shipbuilder. Hango sa itsura ng tradisyon na Chinese red sail junk boat na ginagamit sa pangingisda at pangangalakal noong unang panahon. Hindi lang ito basta-basta cruise sa halagang 399 Hong Kong dollar or 2,894 sa peso natin, ma-enjoy mo na ang boat tour na may view ng Victoria Harbor sa loob ng 40 minuto. At hindi lang mga mata mo ang mabubusog dito sa mga view. Mabubusog din ang tiyan mo sa mga dim sum pastry na nakahanda at hinahanda nila. Pero kung bitin pa sa throwback, heto pa ang isang old school na kainan sa Hong Kong na hindi nagpapaiwan sa pasarapan. Ang Lin Yung Lao Restaurant na mahigit 100 years old na. Pag nasa Hong Kong, kailangan may food trip. Yun, yes. Pagka pupunta mo kayo at kakain, ikaw yung chichikan mo to at ikaw yung Mismo sa counter. Yes! Try na natin ang pag-order dito sa Yung Lao. Dim sum, ang kanilang specialty. Masarap, Gabe. Excited. Alright. Chicken. Beef. Beef. Chicken feet. Chicken feet. Dim sum. Kasi paano yung ambience dito? Yung vanilla structure. Let's go. One of my favorite. Serve it while it's hot. Ang lalaki kasi ng ano nila eh. Hindi pwede isang subo lang, oh. Ang laki na sinubo ko ito pag hindi. Bilaukan ako dito. Bukod sa classic dim sum, patok din ng chicken feet, stir-fried noodles, deboned and steam-braised duck, vegetables with wild mushroom and tomato. Alright. Me too. Ay, ang sarap! May 47. Paano? Sarap! Lasang pesa. Sarap. Harap! So kaya naman pala siya tumagal ng 104 years old. Dahil talagang yung parang kahit paano na pinagpatuloy nila yung authentic na lasa ng mga Chinese dishes nila dito. So mabalik-balikan mo talaga. Mga kwento at pagkain ng nakaraan, bentang-benta pa rin hanggang ngayon. Napag-usapan na lang din naman ang kasaysayan. Alam niyo bang may isang tanyag na Pinoy na dumayo noon ng Hong Kong, hindi bilang turista? Sa loob ng isang taon na malagi sa Hong Kong, ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal para pansamantalang mamuhay. Kasama ang photojournalist na si Enrique Rueda Sadiosa at may akda ng Dr. Jose Rizal Travels 2020, tinunto namin ang lugar na tinirahan ni Rizal sa Hong Kong. Dito po tayo sa Red Naxela Terrace. Sino naglagay nitong marker? Pumunta po dito si Ambeto Campo para ilagay po itong marker na to. Sagrado po ito. Tuwing birthday anniversary ni Dr. Rizal and then death anniversary, lagi po kami naglalagay ng bulaklak. Mula December 1891 hanggang June 1892 raw nang mamalagi si Rizal sa Hong Kong. Noong time po kasi na yon, wanted na po si Dr. Rizal ng mga Espanyol. So sila na yung pumunta rito. Pero bukod sa marker na ito, natuntun daw nila Rick ang eksaktong lugar kung saan nakatayo ang tinirhan ni Rizal noon. According to our research, yun sa kanyang calling card na number 2 Red Naxela Street, Ito po yun. Terrace, dito po yun. Bakit sa Hong Kong niya naisipan tumira pansamantala habang pinaghahanap na siya? Mas madali dito and yung proximity kasi ng Hong Kong, hindi talagang isang sakay lang. Oo. And then yung time na yun, tirahan talaga to ng mga Pilipinong inahanap ng Spain. Dito naman sa De Aguilar Street sa Central District matatagpuan ang itinayo niyang klinika para sa mata. Nung panahon ni Dr. Rizal, itong lugar na to, maliit lang tong kalye. Kilala siya sa Hong Kong noong time na yon. Especially yung mga Filipino na nakatira dito. Nagkaroon siya ng amount
para ituloy niya na yung travel niya, second travel na sa Europe. Maiksing panahon man ang inilagi ni Rizal sa Hong Kong. Naging malaking bahagi naman ito ng kwento ng kanyang buhay. Na taon-taon nang inaalala ng mga Pinoy sa Hong Kong, gaya ni Enrique. Kaya mga ka-wonder, sa susunod na pagbisita sa Hong Kong, pwede rin sariwain ang alaala ng ating pambansang bayaning si Gat Jose Rizal. Ang Hong Kong, tourist destination para sa mga marami. Ikalawang tahanan naman para sa mga Pinoy na marangal na naghahanap buhay. Pero bukod sa mga pasyalan at masasarap na pagkain, We are inside the volcano. Oh, let's go back. Can you cook it in 1 minute? Yes. marami pang natatagong yaman ng Hong Kong para matuto at magbalik tanaw sa nakaraan. There's more to Hong Kong talaga. Tingnan mo yung mga Philip Heights. Ang second part po sa ating paglilibot dito sa Hong Kong, abangan niyo pa dahil ihahatid po namin yan. So mga ka-Wonder, kung may mga topic po kayo na gustong pag-usapan, mag-email lang po kayo sa iwondergtv@gmail.com. Ako po si Susan Enriquez. At i-follow niyo po kami sa aming social media account na iWonder. Ako po si Empoy Marquez. Para magkita-kita po tayo tuwing linggo ng gabi sa GTV at ang mga tanong ni Juan, bibigyan namin ng kasagutan dito lang sa iWonder! Mga tanong ni